Nauwi sa kalunos-lunos na aksidente ang dapat sanay pauwing grupo ng mga mag-aaral sa Thailand mula sa kanilang field trip matapos masunog ang sinasakyang bus na mga ito noong Martes, 1 ng Oktubre ngayong taon. Ayon sa ulat ng local media sa Thailand, tinatayang nasa 44 na katawang sakay ng nasabing bus at 23 ang kumpirmadong nasawi, kung saan 20 sa mga ito ay mga bata at 3 ang naiulat na guro. Ang natitirang 21 naman ay nakaligtas sa sunog kabilang ang driver na sinasabing tumakas. Ayon pa sa mga ulat, mabilis umanong nilamon ng apoy ang bus sa kahabaan ng Thai capital sa hindi pa matukoy na dahilan. Ilang saksi rin umano ang nagpahayag na sumalpok pa ang nasusunog na bus sa isang concrete barrier. Samantala, ayon naman kay Transport Minister ng Thailand na Sir Suriyahe Juangrong Ruangkit, sinabi niyang ang naturang bus ay binubuo umano ng extremely risky na compressed natural gas. Iginiit din ni Pialak Tingkaeo, forensic police na siyang nanguna sa pag-recover ng katawan ng mga biktima na lubha umano ang pagkasunog ng mga katawan, dahilan kung bakit mas mahirap daw matukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito. Nasa kote naman ng pulisya ang driver ng naturang bus matapos niyang tumakas. Samantala, 16 na mga estudyante mula sa 21 na nakaligtas ang nilapatan ng paunang Lunas matapos ang agaran umanong pagdating ng rescuers, habang ang ilan naman daw ay sinugod sa Panrangsit Hospital na siyang pinakamalapit na ospital sa lugar ng aksidente. Sa panayampa ng media sa isa umanong rescuer mula sa Ruam Katanyu Foundation, sinabi nito na naikwento pa raw ng isang guro kung paano sila nagpumilit makatalon mula sa bus at sa bintana. Saad pa niya, lumalabas din umano sa investigasyon na marami sa mga biktima ay nagsiksikan sa likuran ng bus kung saan na-recover ang kanilang mga katawan. Patuloy pa rin umano ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad, pati na rin ang DNA testing sa 5 pang hindi tukoy na pagkakakilanlan ng mga katawan sa nasabing aksidente. Dinala ang mga kaanak ng mga biktima sa pinakamalapit na ospital upang makuhanan ng DNA samples at malaman kung sino ang kanilang kaanak na nasawi. Hindi kasi basta ma-identify ng mga pulis ang mga katawan ng mga bata at guro dahil sa tindi ng kanilang pagkasunog. Sinabi din ng Royal Thai Police Chief na ginagawa nila ang lahat para mapabilis ang pagproseso at pag-identify sa mga nasunog na biktima. Kinilala ang driver ng naturang bus na si Saman Chanput na sumurrender sa mga pulisya. Naharap ito sa kasong reckless driving causing deaths and injuries. Inaalam din ng mga otoridad kung bakit hindi agad napahinto ng driver ang bus. Hindi tumulong sa mga nasa loob na pasahero nito at hindi din ito agad inireport sa mga otoridad ang nangyaring insidente. Ayon sa driver, normal umano ang kanyang pagdadrive hanggang bigla na lamang nawalan ng balanse ang kanyang gulong sa kanang bahagi ng bus. Binangga nito ang isang kotse bago ito sumalpok sa isang concrete highway barrier. Matapos ito ay bigla na lamang umanong nagkaroon ng spark hanggang sa bigla na lamang lumaki ang apoy. Ayon pa sa driver, agad umano itong tumakbo para makakuha ng fire extinguisher mula sa isang bus na kapareho nito ng ruta. Subalit hindi din niya naapula ang apoy. Sa sobrang takot umano at pagpapanik, mas pinili na lamang ng driver na umalis at tumakbo palayo sa nasusunog niyang bus. Isa din sa iniimbestigahan ng mga pulis ay kung sinunod ba ng kumpanya ng bus ang mga safety measures at standards bago nila paalisin ang kanilang bus. Pero ayon sa kumpanya na Songwit Chinabut na siyang may-ari ng sasakyan, 2 beses umano ini-inspeksyon ng bus kada taon bilang pagsunod na din sa nire-required ng gobyerno. Nangako din sila na babayaran nila ang anumang danyo sa mga pamilya ng mga naulila at nasaktan dahil sa naturang aksidente. Kung makikita sa mga larawan at videos na ito, walang naging malaking pinsala ang bus sa pagkakabangga nito sa kotse at sa concrete barrier. Kaya hindi masasabi na dahil sa pagkakabangga nito kaya nagkaroon ng spark na kalaunan ay malaking apoy na lumamon sa kabuuan ng bus at sa mga sakay nito.
Ang tunay na dahilan ay dahil sa ginagamit ng bus upang ito ay mapatakbo. Napag-alaman ng mga otoridad na ang bus ay gumagamit pala ng tinatawag na CNG o compressed natural gas. Ito ay parang mga LPG gas na ginagamit natin sa pagluluto sa mga kusina na siyang ginagamit naman ng mga bus na ito upang mapatakbo nila ang kanilang bus. Normal sa bansang Thailand ang pagdadala ng mga bus ng mga ekstrang CNG lalo na sa mga malalayong biyahe. Subalit ayon sa balita, napag-alaman din ng mga pulisya na ang naturang bus ay hindi lamang pala napapalibutan ng 1, 2 o 3 mga ekstrang CNG kundi 10 mga CNG ang nakalagak sa mismong lower deck ng bus. Dapat pala ay 3 lamang at dapat din ay sa bandang likod ito ng bus nakalagay ayon din ito sa nire-required ng gobyerno. Dahil sa nangyaring insidente, marami ngayon ang nangangamba sa kaligtasan ng mga batang sasakay sa isang bus na babiyahe sa mga probinsya ng Thailand ng mahabang oras. Kilala pa man din ang mga kalsada ng Thailand na notorious hindi na lamang sa trapiko, kundi maging sa mataas na insidente ng mga aksidente dito taon-taon. Ayon pa sa World Health Organization, tinatayang kada taon ay umaabot sa 20,000 mga tao ang nasasawi habang nasa milyon naman ang nasusugatan dahil sa aksidenteng may kinalaman sa mga sakyan at kalsada ng bansang Thailand.